Bakit hindi siya re-recuse? Ha? Masyadong maliwanag, nagkukutsabaan kayo lahat para may pasok yung Siremulya. Kaya dapat hindi nyo ipasok, ipagpilitan si Siremulya. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo, hindi dapat ipagpilitan ng administrasyon na gawing ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya. Si Rimulya ay may kinakaharap na kaso sa ombudsman kaugnay sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kung saan complainant si Senator Amy Marcos. Ayon sa 2020 revised rules ng Judicial and Bar Council o JBC, ang government body na namumuno sa pagpili ng mga maestrado at ombudsman na maaari ma-disqualify ang aplikanteng may nakabinbing kasong kriminal o administratibo. Kailangan din nila magsumite ng clearance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at dagdag na clearance kung may reklamong administratibo tulad ng kaso ni Rimulya. Ngunit para kay Panelo, nasa presidente pa rin ang pagpapasya sa issue. Mr. President, talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Bukod sa issue sa JBC, sinabi ni Senator Amy Marcos na may ugnayan umano sa pagitan ng bagong talagang OIC Ombudsman na si Dante Vargas at Rimulya. Anya, naging kaklase ng asawa ni Vargas si Rimulya sa University of the Philippines College of Law. Sinabi rin ni Senator Marcos na nakararanas umano ng matinding pressure si Acting Ombudsman Vargas upang ibasura ang mga kasong kriminal at administratibong isinampa versus Rimulya para umano maging qualified ito bilang ombudsman. Kaya gustong-gusto man kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Paano ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yan si Rimulya. Sapagkat si Rimulya, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan na gusto mong ilagay dyan. Sa huli, nanawagan si Atty. Panelo kay PBBM na itigil na ang pamumulitika laban kay VP Sara Duterte at ituon ang buong atensyon ng pamahalaan sa mas mahalagang isyu ng lipunan gaya ng flood control controversy. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos 3 taon pa o mga 2 taon mahigit upang makarecover ka para yung tatay mo maging proud sa'yo. Sayang ka, sayang ka. BBM, sayang ka. Saka isa pa, ano po bang investigasyon ang kailangan natin? Alam niya na nga, di ba? In-identify niya na nga yung 15. Madaling sabi, meron na rin siyang ginawang investigasyon dyan. So ano pang inaantay? Maghain na ng demanda. Kaya yung mga ginagawa niya puro sarsuela lang yan, grandstanding lang. Nagamit lang yan ng mga politiko para magpakitang gilas. Ang katotohanan niya, tingnan niyo yung mga tanong. Yung mga tanong, hindi na dapat tinatanong yan. Alam na natin lahat yun Ang importanteng tanong dyan, sino ang kongresista dyan? Sino ba nag-endorse ng proyekto yan? Sino mga contractor involved yan? Yung bang mga ginawa nila, maayos, hindi. Meron o wala. Yun lang naman ang kailangan malaman mo. Tukoy mo na yan problema, naglalaro lang sila lahat. Puro balat kayo. Sabi nga sabi nga ng netizens, maniniwala lang sila na mayroon pang hustisya sa Pilipinas kung mayroong kawatan na maipakukulong sa issue po ng flood control. Mukhang matagal-tagal itong proseso na ito, Attorney Sal. Ang tagal natin mag-aantay ng hustisya na ito. Hindi lang matagal, walang mangyayari dyan. Sir, yung 15 kontraktor daw na sinabi na yung sinabi kabilang sa listahan ni PBBM, dapat daw isalang sa Immigration Lookout Bulletin Order ayon kay Senator Tito Soto III. Anong tingin mo dyan? Hindi na sabihin, Tito mo yun, dapat matagal na lang ginawa yun. Matagal lang ginawa ng presidente yan. Tagal-tagal na, puro lang salita At saka diba, Attorney Sal, pag nagkakandak po kayo ng case build-up, dapat tahimik lamang. Pag nagsalita ka sa media, meron ng desisyon at meron ng resulta, meron ng nahuli. Ngayon, Attorney, tinetelegraph yung moves sa publiko. Kaya itong mga nasasangkot ay alam nila anong gagawin sa susunod. Pwede silang umalis ng bansa, pwede silang magtago, pwede silang maggagawa ng mga palusot o mga alibay para panindigan yung kanilang mga ginawa sa bayan. Meron na nga, di ba, na-identify na nga yung 15 Di ibig sabihin, nagkaroon na lang investigasyon yan. Tapos na ang investigasyon. Ang susunod na lang, pahuli mo. Kaya sabi ko siya, puro balat kayo lahat yung mga yan Pinaglulolo ko lang tayo Kaya buwagin na.
Kaya alam mo, matagal ko na talagang sinasabi, magdeklara tayo ng revolutionaryong gobyerno, buwagin na lahat yan. Oo nga sir, kasi hindi pa nga tayo tapos sa 2025. Eto na naman, round 2 sa 2026, na para bang hindi sila natatakot sa kanilang mga pananagutan. Parang, kumbagang, na-normalize na yung issue ng corruption na hindi na po by the billions yung threshold, Attorney Sal. By the trillions of pesos na po yung threshold ng corruption. Tingin mo, sir? Ano nga, yung iba, nagkukunwa-kunwari pa na hindi nila alam. Alam ba, tagal na yan eh. Alam nilang lahat yan. Opo. At harinawa, magkaroon sana ng resultang tunay. Dahil alam mo, Attorney Sal, nakita mo naman po ninyo yung nangyayari ngayon sa bansang Indonesia. Mainit na mainit po ang mga ganap doon at nag-aaklas ang mga taong bayan. Tinatawag na nga ng Attorney Sal, ng netizens ang nangyayari doon na Indonesian model na maaari kayang i-apply sa Pilipinas. Anong tingin mo, Attorney? Yung mga netizens na nagsasabi niya, kayo, lumabas na kasi kayo. Puro lang kayo sa social media. Hindi na ba kayo lumalabas sa kalsada? Lumabas kayo sa mapayapang pagpapayag, paggrupo-grupo. Ayan, magkakaroon ng linaw yung mga hinaing ninyo. Samantala, iniheg po ng Budget Department na may special na proseso daw ang Department of Public Works and Highways sa pagbuo po ng National Expenditure Program o NEP. Sa halip na dumaan sa karaniwang pagsusuri, Attorney Sal, ng DBM, direktang isinasama ng DPWH ang kanilang mga proyekto dahil umano sa kanilang expertise at mga tao sa ground level. Ngunit pinuna ito ng mga senador tulad po ni Senator Erwin Tulfo at Win Gatchalian matapos lumabas ang mga proyekto na magkakapareho yung halaga sa halaga pong 149.75 billion pesos. Hinati-hati lang at may kahina-hinalang mga detalye. Gate ni Gatchalian, ang ganitong special treatment ang nagiging ugat ng korupsyon dahil nilalampasan nito ang sariling patakaran ng DBM sa pagiging shovel-ready ng mga proyekto. Binanggit din ang mga red flag gaya po ng duplicate projects, walang malinaw na plano o station numbers, at mga item na inuulit-ulit taon-taon. Ipanihiwatig naman ni Tulfo na maaaring ito ay kahalintulad ng pork barrel insertions. Kaugnay niyan, nagkaroon ng leadership shake-up sa DPWH matapos ang mga alegasyon ng flood control projects. Anong tingin mo sa performance ng dalawang senador na yan, Attorney Sal? Tinutukoy-tukoy nila kung saan yung problema. Ewan ko ba? Ang hangalang ako dyan kay Senador Gatchalian, matino yan. Pero yung isa, sinable. Tsaka, meron akong nabasa, Attorney Sal, sinabi doon sa isang sulat na ang issue daw ng korupsyon ay parang puno ng akasya. No? So, yung maliit pa, okay lang kasi maliit pa yung puno eh. But over the years and over the course of time, lumaki po ng lumaki at lumalalim ng lumalalim yung ugat. Meaning, lumalaki ng lumalaki yung ninanakaw from the thousands, hundred thousands, by the millions, by the billions, ngayon trillions na. At ang ginagawa lamang daw ng pamahalaan, Attorney Sal, dahil nga ang ilalim ng punong akasya ay puno ng mais. So natatakpa ng puno yung mga mais na nasa ilalim. Tinitrim lang daw natin yung mga sanga at mga dahon. Yun daw yung ginagawa ng gobyerno ngayon at dapat daw talaga na gawin ay putulin at hukayin yung mga ugat ng korupsyon sa pamahalaan. Anong tingin mo dyan, Attorney Sal, sa pagkahambing na yan? Alam, basta ito masasabi ko dyan. 3 lang na entities ang sangkot sa korupsyon. Sino ba gumagawa ng national budget? Di ba DBM? Siya lang ang gumagawa niyan. Walang iba. Pagkagaling sa DBM, saan pupunta? Sa Kamara de Representante, ayusin nila. Oh. Pinal sila di ba? Pag pinal na, saan pupunta? Sa Presidente. So 3 lang, DBM, Kamara, at saka ang Presidente. Kung itong 3 ito, magkukutsabaan, nandyan ang korupsyon. Pero kung ang isa sa kanila pumalag, publicly, hindi mangyayari yan. Pero wala eh. Complicit lahat sila. Whether by negligence or by intention,
silang lahat ay nagsasabwatan para magnakaw sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan dyan. Walang iba. Sige nga, puro pa sila tanong eh. Itong DBM, paano raw, sino raw nag-i-insert? Ito naman Kamara ng Representante, hindi malaman. Jesus Maria Joseph. Kayong tatlo lang, DBM, Kamara, at ang Presidente, kayong tatlo ang nakakalam kung paano ninanakaw ang pera ng bayan. Opo, gaano kalaga, Attorney Sal, na isang bilang presidente, dahil kayo po ang final say sa budget, kayo po ang nagpipirma bilang presidente ng Pilipinas, na magkaroon po ng due diligence ang isang presidente. Nakita po natin yan sa panig ni dating Pangulong Digong na marami siyang mga panukalang batas na binito dahil nga binabasa niya ang laman ng pinal na bersyon ng mga pinapipirmahan sa kanya ng mga panukalang batas. Lalo lang pabansang pondo, Attorney. Kaya nga sinasabi ko either negligent ka or kasabwat ka. Kasi kung hindi ka kasabwat, gagayahin mo si Presidente Duterte, hindi natutulog para examinin ang bawat item ng budget. At pag nakikita niya, nakaduda-duda, binibito niya. Pero kung hindi mo gagawin yung ginawa niya, complicit ka. Whether complicit ka, neglectful ka, kasalanan mo pa rin. Attorney, si dating Pangulong Duterte, isa pong abogado. Ano ba ang kaibahan ng isang abogado at ng hindi abogado sa mga usapin na ito, lalo na sa pagsasagawa ng due diligence at pagdidesisyon kung mga desisyon mo ba ay may kaugnay sa rule of law o wala na? Abogado kasi, bago pumirma sa isang bagay, talagang ini-examine mo buti kasi pangalan niya nakataya doon. Alam niya, mananagot siya. Pero kahit na hindi ka abogado, pwede ka namang, meron ka namang abogadong pwedeng magbantay. Ano nga, may Chief Presidential Legal Counsel, patingnan mo. Ganun lang kasimple. Samantala, ibinunyag po ni Navotas Congressman Toby Tiangco na si dating Appropriations Chair Zaldi Co at mga kaugnay na party list group ang nakakuha po na higit sa 15 billion pesos na pondo mula po sa DPWH flood control projects. Ayon kay Tiangco, kabilang dyan ang 2.295 billion para sa Ako Bicol, 2.06 billion para po sa BHW at 13 billion direkta kay Co. Tinukoy rin si Co bilang may-ari ng SunWest Construction, isa pa sa mga kontratistang nakakuha ng malaking bahagi ng flood control projects. Sa nakalipas sa 3 taon, nanawagan naman si Tiangco na ipatawag si Congressman Co bilang resource person sa investigasyon nila sa Kamara para masagot po ang mga bintang. Samantala, sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto sa Senado na higit 100 billion pesos ang nalugi mula sa 2023 dahil sa korupsyon sa DPWH projects na nagdulot daw na mabagal na paglago ng ekonomiya at pagkawala po ng libu-libong mga trabaho. Anya, kung nagamit sana ang pondo ng tama, abay mas mataas sana ang GDP growth ng bansa at mas maraming malikha na mga trabaho. Pinatatawag si Zaldi Co at si dating Senador Grace Poe. Mukhang ayaw yata nila, Attorney. Anong tingin mo dyan, sir? Siyempre, ayaw nila kasi kasama nila sa kalukuhan eh. Alam mo, eto kung ako lang ang presidente, ngayon, alam mo gagawin ko? Magdideklara ako ng revolusyonaryong gobyerno, bubawagin ko ang kongreso, aarestuhin ko yung mga yung mga miyembro na sangkot. Sapagkat alam mo naman kung sino sangkot eh. Pupusasan ko sila, tapong ko sila sa bilangguan. Tapos kasuhan mo na sila. Ganun ang gawin. Hindi, walang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan. Puro lang yan. Puro mga palabas. Palabas. All show. Yes, Mr. President. Kaya sinabi yun, para marinig ni Presidente BBM at gumawa na siya. Kahit siya pwedeng gumawa eh. Para ma-redeem niya sarili niya. Sayang siya eh. Sayang. Attorney, may nag-text dito at sabi, kinote niya, isang kaibigan, kinote niya yung Article 2 sa Section 1 ng 1987 Constitution.
Nais daw niya marinig yung iyong panig bilang isang seasoned na abogado. Sabi dito, Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sir, may i-relate mo ba ito sa nangyayari ngayon sa bansa, sa issue ng flood control, issue ng korupsyon, lalo na yung katagang sovereignty resides in the people and government authority emanates from them? Oo hindi ko nakikinig. Managa ko na sinasabi yan eh. Di ba paulit-ulit ko na yan? Alam mo na yung pinakamataas na batas ay ang sinasabi, Salus Populi est Suprema Lex. Ang pinakamataas na batas ay ang kapakanan ng taong bayan. Ang taong bayan, kaya nga sinasabi niya sa saligang batas, na ang lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa sambayanang Pilipino, sa taong bayan. Sila ang lumikha ng gobyerno. Kaya nila nilikha ang gobyerno para sila'y pagsilbihan at bigyan ng proteksyon